Mahabagin naming Diyos, maraming salamat po sa inyong biyaya na ipinagkakaloob sa amin upang kami po ay magamit ninyo sa iglesia sa pagtuturo at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa araw na ito, narito po kami sa inyong harapan, nagtitipon at nagsasama-sama upang magpatuloy sa pag-aaral sa paglago ng aming buhay Kristiyano. Dumadalangin po kami sa inyo, sa mga brothers and sisters na wala po dito, lalo na po yung may karamdaman. Kahabagan niyo po sila at pagalingin upang sila po ay makapanumbalik sa iglesia. Dalangin ko rin po sa araw na ito, sa bawat isa sa amin na nakikinig ng inyong salita. Pakibigyan niyo po kami ng inyong salita sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na siyang kumikilo sa iglesia. Pakilagay po ninyo ang inyong salita sa labi ng inyong lingkod. Tulungan niyo po kami na ang mga salitang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at aral upang sa ganon magamit namin sa aming buhay Kristiyano. Maraming salamat po. Nawa po kayo po ang manguna at magturo. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, nung nalaman ko po na ako ay dito mag-speak, nagpe-pray ako, ano po ba yung pwedeng pag-aralan? Ano po? Kasi mag-iisip ka ng topic, maraming pwedeng i-share. No? Pero naisip ko na ibahagi sa inyo yung aking life verse. Dito po. No? This is my life verse. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. No? Ya, kung may Bible po kayo, pakibuksan po ninyo sa 1 Corinthians. Okay. Chapter 15, verse 58. Isang verse lang po, pero medyo expound natin ito. Pag-aralan natin yung ilang mga mahalagang topic dito na binabanggit ni Paul. Okay? Kung nandyan na po kayo, babasahin ko po. 1 Corinthians, o Unang Korinto, Kabanatang 15, Talatang 58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Okay? Ito po ang salita ng Diyos. Tignan po natin dito kung ano ang ating matututunan dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Okay po? So, binabasa ko po ng ilang ulit dito po sa chapter 15, meron pong 8 questions na ni-raise si Paul. Dito po sa chapter 15, 8 question, yung kanyang argument about the resurrection. But at the last, magpo-focus po tayo sa last verse, sa 58. Okay? So, sa 8 question, mapapansin po natin una, doon po sa verse 12. Okay? May question si Paul. Sabi niya, at kung si Kristo ay pinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa iyo nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Actually, yung question dito, yung topic dito ni Paul, because some of the believers doon sa Corinthian church ay hindi naniniwala sa resurrection. Okay? And then, sumunod, doon po sa verse 29 and 30, meron ding question si Paul, kung hindi gayon, anong gagawin ng mga tumanggap ng bautismo para sa mga patay? Kung ang mga patay ay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismuhan para sa kanila? Bakit ba nanganganib kami sa bawat oras? So, ito po yung ilang question. And the next is the verse 35. Another, may tanong uli si Paul. And the last question ni Paul, dito po sa verse 55. O kumatayan, nasaan ang iyong tipo? Okay? So, ilang mga question dito kung bakit isinulat ni Paul yung 1 Corinthians chapter 15. Okay? Alam natin na ang Corinthian church ay isa sa mga prosperous city, seaport of Achaia. It is the southern part of Greece. And the city was so well known for its immorality. And Paul planted the church there and soon became one of the most colorful and troublesome churches of them all.
Bagamat itong 1 Corinthians ay isa sa mga churches na sinulat ni Paul na nagkaroon ng maraming problema regarding sa buhay Kristiyano, no, ng mga naligtas. Okay? So, doon po sa Acts chapter 18, mababasa natin nang pinasimulan ni Paul i-establish yung Corinthian church. No? Paul established the church in Corinth during his second missionary journey. Okay? And he began his work preaching the synagogue, the Sabbath, and working during the week at his trade of tent making. Makikita natin sa Acts chapter 18. Okay? Acts chapter 18 verse 1 to 4. Sabi po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto. Natagpuan na ni Aquila, isang lalaking tubong Ponto, na kararating pa lamang mula sa Italia, kasama sapagkat ipinautos ni Claudio na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma, pumunta si Pablo sa kanila. Okay? At dito nagsimula yung ministry ni Pablo, dito po sa Corinthians Church. And after 18 months, he stayed at Corinth. He left move quickly because of persecution and opposition. Kaya pagkaraan ng 18 buwan, siya ay nagpunta ng Ephesus. Okay? But while Paul in Ephesus, no, meron siyang mga bagay na narinig tungkol sa problema ng mga Corinthian believers. Okay? Corinthian believers had moral difficulties, so he wrote them a letter to pass on helpful advice in 1 Corinthians chapter 5, verse 9. Kaya binanggit ni Paul doon yung sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 5, verse 9. Isinusulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Kundi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito o sa mga masasakim, mga magnanakaw, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa gayoy kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Kundi gayon sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura, maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. This is the problem of Christian believer doon sa Corinth. Sinasabi ni Paul, hindi yung mga taong nasa labas, kundi yung mga taong nagsasabing brother and sister, pero namumuhay sa ganitong kalagayan. Okay? Kaya, pag binasa natin yung Corinthian church, no, merong ilang mga problem na sa the whole book na ito, sa 1 Corinthians, doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, yung unang problema nila ay yung church divisions. Mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Yung pangalawang problem nila, mababasa natin sa chapter 5, yung moral faults in the church. And then, the third, pagdating sa chapter 7. And pagdating sa chapter 8, ay binabanggit ni Paul yung food offered to idols. Okay? At pagdating po sa chapter 12 and 14, yung order of worship at saka yung spiritual gifts in the church. Ito yung mga tinalakay ni Paul. At yung last ay yung sa chapter 15 verse 1 to 58, yung tinatawag na the doctrine of the resurrection o yung teaching tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Okay? Kaya doon po sa chapter 15 ay binanggit ni Paul na sa 58, binanggit niya rito, ulitin ko po yung key verse na pag-aralan natin, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya po yung paksa na ating pag-aaralan ay dito ko rin po kinuha yung title. Okay, yung paksa natin ay knowing that your labor is not in vain in the Lord. Or nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Actually, sinabi niya rito is nalalaman ninyo. Sinasabi ni Paul, kahit anong kahirapan o anong kalagayan na kinakaharap ng mga Kristiyano,
No, sa kanilang buhay Kristiyano sa paglilingkod, alam naman nila na ang kanilang mga paglilingkod ay hindi mawawala ng kabuluhan. Mahalaga po yon. Kaya sinabi ni Paul dito, binabanggit ni Paul yung tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinasabi niya dito, kaya alam niyo po, yung salita ni Paul, pag binasa niyo po sa English, ay conclusion from the chapter 15, verse 1 to 57, conclusion pagdating sa verse 58. Kaya nga mga kapatid, therefore, pag binasa natin, sinasabi niya dito na matibay na kung tayo ay bahagi, no, dito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, yung ating paglilingkod o yung ating pagpapagal, sinasabi niya dito ay hindi mawawala ng kabuluhan. So, ano ba yung ibig sabihin ng salitang kaya nga? Okay? Ang salitang ito ay pagbibigay ni Paul ng matibay na statement upang pagtibayin yung tinalakay niya from verse 1 hanggang verse 57 tungkol sa resurrection ni Jesus Christ at sa resurrection ng mga believer. Kaya sinabi niya rito, sinabi niya rito na mga kapatid. So, may ibang mga synonyms, yung salitang kaya nga, o sa English ay for that reason, or accordingly. So, yan yung binabanggit ni Paul. Ito yung conclusion niya from chapter 15, verse 1 to 57. Pagdating sa 58, binabanggit niya yung gawain o yung pagpupursigi o pagpapagal ng mga Kristiyano. Okay? Doon po sa 2 Peter, chapter 1, verse 5, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Okay? Ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. In 2 Peter chapter 3 verse 14, sinabi ni Paul, kaya nga mga minamahal, yamang kayo naghihintay sa mga bagay na ito, pagsikapan ninyo matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. No? In 2 Peter chapter 3 verse 14. Kaya sinabi ni Paul, therefore, kapatid. Alam niyo po, ginamit ni Paul yung salitang brother. Okay? Beloved brethren of brother. Sinabi niya rito, kaya mahal. Alam na ni Paul, sa kanyang isipan, sino ba yung sinusulatan ni Paul? No? Sinabi niya, mga kapatid. It means, itong letter na ito ay ina-address niya sa church, sa iglesia, sa mga ligtas na tao. Okay? Sa mga ligtas na tao. Kaya sinabi niya, mga kapatid kong minamahal. Alam niyo po, merong 4 na klase ng pag-ibig dito sa Biblia. Okay? So, in-express ni Paul, yung salitang ito po ay pag-ibig sa mga brothers and sisters. No? Tinatawag pong istorge sa ilang kahulugan ng pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape. It is unconditional love. But this love is for the brothers and sisters, sinabi ni Paul. To the brothers, sinasabi niya rito na, mga kapatid kong minamahal, ano yung challenge? Kayo'y maging matatag. Hindi natitinag, hindi makikilos na laging yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ibig sabihin, yung mga taong gumagawa sa Panginoon ay may kaugnayan sa iglesia. Yung mga taong nagpapagal, no? Yung mga taong naglalaan para sa paglilingkod sa Diyos, ay may kaugnayan sa iglesia at umaasa na sila rin ay kasama na muling bubuhayin ng ating Panginoon. Kung paanong binuhay ang ating Panginoon, tinalakay ni Paul sa verse 1 hanggang verse 55, tinalakay ni Paul yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon at yung muling pagkabuhay ng mga Kristiyano. So ano yung pag-asa ng mga Kristiyano kung sila ay gumagawa sa Panginoon? Umaasa tayo na tayo ay kasamang bubuhayin ng Panginoon, kasama tayo sa iglesia, bahagi tayo sa pagpapagal na ito. Okay?
Kaya doon po sa Philemon chapter 1 verse 1, sinabi ni Pablo, si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus at si kapatid na Timoteo kay Philemon na aming minamahal na kaibigan at kamanggagawa. Ginagamit din ni Paul yung salitang kay Philemon na aming minamahal na kaibigan at kamanggagawa. In Hebrews chapter 6 verse 9, ngunit mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan, bagamit kami ay nagsasalita ng ganito. Mga minamahal. In 1 Peter chapter 4 verse 12, ginamit din yung salitang mga minamahal. Huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring may isang katakataang bagay na nangyayari sa inyo. Mga minamahal brothers and sister. It means, ang kausap ni Paul dito ay ang mga taong ligtas. Mga brothers sa Corinthian Church. Siyempre, ito ay Santa Rosa Church. Yung kay Laway ay kay Laway Church. No? Kaya sinabi niya dito, brethren, mga beloved sister. Alam niyo po, si Jesus Christ, nilinaw niya, sino ba talaga yung mga totoong brethren or brother? Sinabi ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 12, verse 46, beginning verse 46, sabi niya, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap siya. In Matthew chapter 12, verse 47, may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig kanilang makausap. Ngunit sumugot siya at sinabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga lagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. In verse 50, in Matthew chapter 12, verse 50, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Yung sinabi ni Jesus Christ, sino ba yung mga brothers and sisters sa church? Sino ba yung mga totoong may kaugnayan kay Kristo? Sabi niya dito, silang mga gumagawa sa kalooban ng Diyos. Yung problema ay nandoon sa Mateo chapter 7 verse 21. Kung hindi alam ng mga Kristiyano kung ano ang kalooban ng Diyos, paano nila ito gagawin? Tama po? Lalo na po sa church, sa iglesia. Alam niyo po ba kung ano ang kalooban ng Diyos? Alam niyo ba kung bakit kayo napasama dito sa iglesia ng Santa Rosa? Alam niyo ba ang kalooban ng Diyos kung bakit kayo nandito? So, dito, mahalaga yung dahil sinasabi dito, yaman kabulan ng inyong gawa sa Panginoon. Kaya, binabanggit dito ni Jesus Christ, yung mga Kristiyano, meron talaga silang hardship, meron talaga silang sacrifice, meron talaga silang gawa para sa Diyos o gawain para sa Panginoon. Kaya, yung ganitong salita, ano ba ang gawain ko sa loob ng iglesia? Alam niyo po yung pinakamahirap sa loob ng church gumawa kapag walang unity. No? Kapag hindi natin naintindihan yung salvation ng malalim at malinaw, kadalasan yung buhay Kristiyano ay mahirap makibahagi sa kahirapan ng mga brothers and sisters. No? Dahil binanggit ni Paul dito, meron tayong gawain sa gawa ng Panginoon. In verse 58, laging sagana. Kaya binanggit niya na kaya nga mga brothers and sister, it means brothers and sister sila ay belong in one church, in one faith, one spirit, one Lord. Sinasabi diyan, brothers and sister. Alam niyo, yung salitang ito po ay napakahalaga no, sa Biblia. Di ba? Kasi meron naman tayong mga kapatid sa laman,
Pero yung salitang brothers and sister ay tumutukoy sa kahulugan na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Na nakasulat sa Ephesians chapter 2 verse 19. Pag sinabing brothers and sister, spiritually, yung kaugnayan, hindi physically. Di ba? Kaya binabanggit ni Paul dito sa 1 Corinthians, kung si Kristo ay muling binuhay, tayo rin ay muling bubuhayin. Kaya yung unang katawang tinanggap natin ay masisira, subalit bibigyan tayo ng bagong katawan na hindi masisira. Yung unang tinanggap nating katawan ay mahina, subalit yung ikalawang katawang espiritual na ibibigay sa atin ay mas malakas. Pero, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos at laging sagana sa gawa para sa Panginoon. Okay? Kaya sinabi doon sa Acts chapter 20 verse 28, no? Ano ba yung church? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binilihan ng kanyang sariling dugo. This is the church. Sinabi diyan, yung church ay binili ng kanyang sariling dugo. Kung ganon, yung tinatawag na iglesia o church sa Biblia na binabanggit ni Paul na brothers and sister, I belong in the church, hindi tayo napasama sa church dahil tayo ay lumipat ng religion, nagpalit tayo ng paniniwala, tayo ay napabilang sa iglesyang ito, sabagat sinasabi doon sa Acts chapter 2, ang bawat naliligtas ay idinadagdag ng Panginoon sa iglesia. Idinagdag tayo doon sa pamilya at sa iglesia ng Diyos. Idinagdag kayo. Hindi tayo yung nagpumilit, sumama o pumasok dito, tayo ay idinagdag ng Diyos sa kanyang sambahayan. Kaya ginagamit ni Paul, no? Kaya binanggit niya doon sa 1 Corinthians, sinabi niya sa verse 1, sabi niya, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinanindigan. Okay? Sabi po ni Paul, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo rin tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Alam nyo, yung pananampalataya ni Paul, yung gospel na tinanggap ni Paul, nakasulat dito sa verse 3 and 4, ay siya rin ating tinanggap na ebanghelyo. Yung ebanghelyong tinanggap ni Paul na ipinangaral sa atin ay ito rin yung ebanghelyo na ibinibigay sa atin na ating tinanggap. Kaya sinabi dito sa verse 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una, sa akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Na sinasabi ni Paul, yung tinanggap kong ebanghelyo, yung resurrection, because alam niyo, sa panahon na yon, maraming mga tao ang hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya sinabi ni Paul, yung aking ebanghelyo na tinanggap ay siya ring ibinabahagi ko sa inyo. It is the church. Yung Corinth Church, Santa Rosa Church ay isang church. Sama po. Parehas ng ating pananampalataya. Okay? Kaya sinasabi ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kanila at ating Panginoon. Okay? Sa iglesia na tinawag brethren, this is the brothers and sister. Okay? Kaya pag ginamit natin yung salitang brother and sister, beloved brother, ito po ay tumutukoy sa iglesia na tinutukoy ni Paul. Ganito rin po sa atin. Tayo ay kasama sa iglesyang ito bilang mga brothers and sister. Meron tayong isang pananampalataya. Meron tayong isang paniniwala. Meron tayong isang kaligtasan. Alam niyo po,
yung konting background ko sa salvation bago ako napunta sa Life or Mission, ay napunta ako sa false belief o false teaching. Matagal, almost 12 years. No? Iniisip ko noon na sa loob ng 12 taon na ako ay from Catholic to the Christian faith, napasama ako sa mga pastor, maraming mga non-born again pastor. Iniisip ko noon na ako ay ligtas na. No? Iniisip ko na ako ay born again na. Kaya, napakahalaga ng malinaw sa isipan natin, ano ba yung tunay na ebanghelyo? Kaya po yung First Pastors Bible Seminar dito sa Pilipinas ay, ako po ay naligtas, November 10, 2010. Mahirap aminin sa sarili pag matagal ka na sa ganong pagtuturo, niisip mo, maraming mga tao na yung tinuruan mo, pinatanggap sa Panginoon kasi dumating sa amin yung teaching na tinatawag na ABC. Accept, believe, and confess. Kaya, napakahalagang malaman yung totoong iglesia. Yung totoong iglesia ay may totoong teaching ng Ebanghelyo. No? Kaya itong sinasabi ni Paul, brothers and sister, it is a very important salita sa Biblia. Brothers. Kasi bakit po? Napakaraming fake na Kristiyano na tinatawag ding mga brothers and sister. Ginagamit nila yung salitang ito sa loob ng iglesia, pero hindi naman sila katulad ng kaligtasan na itinuro ni Paul na ligtas. Actually, pag binasa niyo po sa Biblia, isa lang yung salvation. No? Mahalaga yung blood, yung forgiveness. Pero marami pong mga nagtatawagan na brothers and sister, iba-iba yung kaligtasan. Meron pong kaligtasang nawawala, may kaligtasang by works, may kaligtasang baptism, may kaligtasang by election, may kaligtasang speaking in tongues. Maraming klase ng inuugnay sa kaligtasan. Kaya, kapag na-meet nyo sila, ang tawag din nila sa inyo ay brother, sister. Pero kung hindi sila katulad ng kaligtasan ni Paul, justification by faith, forgiveness of sins, repentance. Napakahalaga po nito na hindi po ito itinuturo, binibigyan ng diin sa loob ng church. Maging yung judgment ng Diyos. Dito ko lang narinig sa Bible seminar nung ako ay naligtas. Kaya sinasabi, brothers and sister, it is very clear sa mind ni Paul kung sino yung kanyang mga kausap. Maging dito sa ating harapan, hindi ba? Alam ko, yung mga kausap ko ay mga ligtas din, bahagi sa isang iglesia, katulad ng aking kaligtasan ngayon. Dahil mahalaga yung binabanggit dito ni Paul na, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Alam nyo, mahalaga yon, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Kasi yung salitang laging sagana, actually, sa tingin ko malawak yung salitang ito, abounding. Kasi every time na binabalikan ko rin yung scripture, no, nare-remind yung ating time para sa pagbalik ng Panginoon ay hindi na masyadong matagal sa tingin ko. Lahat ng mga signs, lahat ng mga biblical signs ay nakikita natin. Kaya yung kilos at laging sagana sa gawa ng Panginoon ay napakahalaga. At sinasabi ni Paul dito, sino ba yung mga tunay na brethren? Sila yung mga belong in one church, one faith, nakasulat sa Ephesians chapter 4. Kaya doon sa Ephesians chapter 2 verse 19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo yung mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Sabi diyan, hindi na kayo dayuhan at banyaga, kundi kayo kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib. Alam niyo, yung salitang kaanib, you are belong in God's family. Kaanib ng sambahayan ng Diyos. This is a beloved brethren, brothers and sisters. Belong in God's family. Ano po?
Kasi dapat maintindihan natin, dahil doon sa sinabi ni Paul sa baba, dapat tayo maging sagana sa gawain sa Panginoon, nalalaman natin na ang ating mga pagpapagal ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kung hindi clear yung position, kung hindi clear yung ating knowledge and position bilang isang ligtas na tao o bilang isang anak ng Diyos, hindi tayo pupunta doon sa verse, doon sa kasunod na sinasabing, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Kasi sinasabi naman doon na hindi po walang kabuluhan yung ating mga pagpapagal. Siyempre, marami tayong dapat gawin, tama po? Sa church, napakaraming dapat gawin ng mga Kristiyano. Okay? Kaya doon po sa Philippians chapter 1 verse 27, sinabi ni Paul, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo nanindigan sa isang espiritu, may isang isipan, magkasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Brothers and sisters, merong isang espiritu, merong isang isipan, magkasama, nagsisikap sa Ebanghelyo. Dahil sinabi ni Paul, dapat na maging sagana tayo sa gawa ng Panginoon. Hindi naman pwedeng ang gagawa lang sa church ay yung pastor. Dapat yung mga brothers and sisters ay kasama dito sa pagiging masagana sa gawain ng ating Panginoon. Meron tayong pagkakaisa. Yung sinabi doon sa Ephesians, naninindigan sa isang espiritu. We have one mind, di ba? One goal and one purpose sa loob ng church. Baka ho, akala nyo ay naligtas kayo para lang umupo at makinig. Hindi po. Meron pong layunin ng Diyos kung bakit tayo naligtas, hindi ba? Haharap ba kayo sa Diyos nang walang dala? Empty ang inyong kamay? Na pagkatapos nating maligtas, hindi tayo nagsakripisyo, hindi tayo dumaan sa hardship, parang ang buhay Kristiyano natin, okay lang. Ay pagka ganon, dapat nating i-check yung ating buhay Kristiyano. Ano ba ako? Kasama ba ako sa sinasabi ng Biblia na binabanggit na ang lahat ng nagnanais mabuhay sa ating Panginoon ay daranas ng pag-uusig at kahirapan? Kasama ba ako? Dumadaan din ba ako dito? Si Paul, kaya niya sinabi yung mga matatag, hindi nakikilos at laging sagana sa gawa ng Panginoon, it is the Paul experience. Si Paul, dumaan siya sa maraming kahirapan, pero dito siya ay naging matatag. Si Paul, marami siyang ginawa para sa Panginoon sa panahon ng kanyang pangangaral. Yan sinasabi niya, kaya nga mga brothers and sisters, in Romans chapter 15 verse 5, ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo'y magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa, ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. In Romans chapter 15 verse 5 and 6. Sabi dito ni Paul sa mga Roman believer, sabi niya po rito, kayo'y magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa. Magkaisa ng pag-iisip upang kayo na may isang pag-iisip. Alam nyo, yung sinasabi ni Paul dito ay in-address niya sa mga brothers and sisters. To all beloved brothers and sisters. It's a church. Meron tayong unity. Meron tayong sacrifice. Meron tayong obedience. Meron tayong hardship. Lahat tayo. No? Hindi lang yung pastor. Kasama yung mga brothers and sisters. Kaya sinasabi ni Paul, therefore, brothers and sisters, beloved brothers, it means this is the church. Magpasalamat po kayo dahil kayo ay napunta kaagad sa totoong church. Ako po, naisip ko talagang ito yung pinakamalalim at pinakamalalim na mercy ng Diyos sa akin. Kasi pag ikaw naging isa kang pastor nang hindi mo alam yung tunay na ebanghelyo, magiging proud ka talaga. Nakita ko yung mga kasama ko, napakahirap nilang turuan. Napakahirap sabihin, hindi ka ligtas dyan. Ba't dyan ka mananatili? Kaya kapag binabalikan ko yung aking history in my personal realization every time, iniisip, ito talaga yung pinakamatinding biyaya ng Diyos para sa akin. Kasi mahirap itanim sa isip na
Ligtas ka na, tapos nagtuturo ka pa, tapos nasa church ka na, marami ka nang ginawa, so ligtas ka na. Pero, isang araw, malaman mo na ikaw pala ay fake pastor and fake believer. Hindi mo nga yan malalaman kung hindi ka uupo at haharap sa salita ng Diyos. Siguro kung hindi ako iniharap ng Diyos sa salita ng Diyos, di ko mababasa yung kalagayan ko. Siyempre, iniisip ko, ako rin ay pamilya ng Diyos. Ako rin ay anak ng Diyos that time before, di ba? Pero, nung humarap sa salita ng Diyos, sa totoo lang, maraming luha din yung lumabas sa akin pagkatapos nung maligtas ako. Kasi yung Bible Seminar CD, bumili talaga ako noon 5 to 6 times binalik-balikan kasi hindi ako makapaniwala. Diba? Iniisip mo na ikaw ay anak na ng Diyos, pamilya na ng Diyos, pagkatapos pagharap mo sa harapan ng salita ng Diyos ay hindi ka pala kabilang. Mabuti hindi nga ako namatay that time. Naawa ang Diyos sa akin. Diba? Naawa talaga ang Diyos sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dumating yung Ebanghelyo sa akin. Through the missionary. Kaya yung tinanggap ko rin at yung Ebanghelyong tinanggap nyo ay tinanggap ko rin. Meron tayong isang Ebanghelyo at tayo ay tumanggap nito. Sinasabi ni Paul, brothers and sisters. So, kung tayo ay mga brothers and sisters, dapat meron tayong pagsisikap. Sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May paanong tinatawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, na sumasa lahat at nasa lahat. Ephesians chapter 4 verse 3 and 4:6. Sabi ni Paul, nagsisikap tayo na mapanatili ang pagkakaisa because we are brothers and sisters and belong in one God's family. Belong in God's family. Kasama tayo. Kaya sinasabi dyan na tayo ay mayroong isang pananampalataya, tayo ay kasama, kinikilala bilang magkakapatid sa Panginoon. Yan yung sinasabi ni Paul. Sinasabi ni Paul sa mga Corinthian believer na hindi na kayo dapat mabuhay sa ganitong kalagayan sapagkat kayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kaya nga doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sinasabi niya doon, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ito yung argument ni Paul sa mga taga-Corinthian believers. Hindi ba templo na ng banal na Espiritu na dapat ay ito ay ginawang banal, gamitin sa kabanalan, gamitin sa paglilingkod? Sinabi niya, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Actually, sinabi dito, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan. It means, yung body natin ay gamitin natin para maluwalhati ang Diyos. Yung body. Kasi dati yung body natin, ginamit natin para para magawa yung maraming kasalanan. At after salvation, yung ating katawan, gamitin natin ngayon para mabigyan ng luwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya sinabi niya dito, maging sagana kayo sa gawa ng Panginoon para ang Panginoon ay maluwalhati sa pamamagitan ng inyong katawan. Mahalaga yung gawa ng Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. Iaasa ba natin yung kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay sa ibang tao? Hindi ba kayo magkakaroon ng burden sa kanila? Magiging easy lang ba ang buhay Kristiyano ninyo kung ang mga mahal nyo sa buhay hindi paligtas? And yet, sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 24, darating ang Panginoon, verse 47, darating ang Panginoon na meron pong maiiwan at merong kukunin. Verse 41, 42, I think. Matthew chapter 24, binabanggit ng Panginoon na merong maiiwan, mayroong kukunin. Kaya kahit ligtas na tayo, hindi pa tayo happy dahil yung family hindi pa rin saved. Kayo ba, naiisip niyo ba minsan yan? Na nasa church kayo, pero yung mga family ninyo ay hindi pa ligtas? Meron ba kayong malalim na pagnanais na ipanalangin sila na sana, Panginoon,
maligtas din yung aking buong sambahayan, hindi lang ako. Ito yung isa sa mga kalooban ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Yan sinasabi, dapat maging sagana tayo. Sagana, o dapat yung gawain natin sa Panginoon ay masipag tayo. Di ba? Meron tayong pagtitiis at pagtsatsaga, meron tayong pagsasakripisyo. Alam nyo, minsan yung sacrifice natin, pagtitiis ay hindi lang by physical. Even sometimes our resources, kung para sa kaligtasan ng isang kaluluwa, gamitin natin, di ba? Yun yung prinsipyo, kami mag-asawa, sinasabi, kung kailangan gamitan natin ang sarili nating resources para silang maligtas, why not? Bakit hindi? Kasi mas mahalaga yung kaluluwang isa kaysa anumang bagay na meron tayo. Pero wala talagang maliligtas sa church kung ang mga brothers and sisters ay hindi marunong mag-sacrifice. Hindi marunong sumunod at makiisa. Alam nyo, proven ko na po yan. Kasi for almost, nag-stay ako sa Catanduanes. Dumating po ako sa Catanduanes ay 2017. Alam nyo, kakaunti lang ang tao doon sa Birak. 15. Pero yung mga brothers and sisters, nakita ko yung kanilang sigasig sa evangelism. Yung family, napakasipag. Alam nyo yung may mga brother doon na gumagastos sila para lang hakutin ng tricycle papunta sa... Ganito rin yung building nung una, mataas, 3rd floor. Kaya konti nakakapunta. Pero nakita ko kung gaano sila nagsasakripisyo at masigasig. Kaya sa isip-isip ko, itong mga ito ay nagsasakripisyo. Hindi imposibleng walang maliligtas dito. Kaya nung umalis po ako doon, after 4 years, mahigit 100 yung naging bunga nila. Sila naman yung mahilig mag-imbita. Sila naman yung mahilig mag-akay, maghakot. Sila gumagawa ng nag-iimbita, nagdadala ng kaluluwa sa church. Kung minsan sila gumagastos, yung kapalit ay kaluluwa sa pagsasakripisyo nila. So, it is not my honor, but it is God's honor na ginawa nila yon para sa Panginoon. Di ba? Kaya malinaw sa isipan ko na kapag ang mga brothers and sisters ay walang sacrifice, unity, kung hindi naintindihan yung posisyon na sa brothers and sisters, kung hindi masagana ang gawain sa Panginoon, kung hindi matatag ang pananampalataya, hindi po talaga uusad, hindi po talaga lalago ang church. Alam niyo, sinabi dito ni Paul, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Maging matatag. Akala nyo ba yung salitang pagiging matatag ay dahil, well, financial ako, okay naman, dahil maganda yung job ko. Hindi po yan ang sinasabi ni Paul na maging matatag. Sinabi niya rito, kayo'y maging matatag. Ang ibig sabihin, yung gospel, yung pananampalataya natin, ay nagiging matatag dahil nakatusok sa ibabaw ng ebanghelyo. Dahil yung gospel na tinanggap natin, it is clear sa ating mind, sa ating knowledge na ito yung truth. Dito ako naligtas. Ito yung kapangyarihan ng ebanghelyo na naintindihan ko na nagligtas sa akin in Romans chapter 1 verse 16. That's why I fully understand na yung gospel na ito ay nagbigay sa akin ng pagkakatatag. Sabi niya rito, maging matatag. Dahil sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo nung una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Alam niyo si Paul, very clear sa kanyang mind. Sabi niya, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, included yung kanyang sarili. Pag sinabi niyang sa atin, it is the church, brothers and sisters, kasama. Hindi hiwalay yung sarili ni Paul. Sinabi niya, si Kristo ay namatay para sa atin. Pag sinabi ni Paul para sa atin, included himself, kasama siya sa iglesia. Na ano po, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Alam nyo, iyan ay isang dakilang bagay at salita. Kahit nung araw, naniniwala ako sa Biblia, hindi malalim sa akin yung forgiveness at saka yung blood, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Pero nung naintindihan ko yung forgiveness, na si Kristo ay namatay para sa aking mga maraming kasalanan, naging deeper, naging malalim yung meaning sa akin. Biblia, no? Makapangyarihan na nagbigay ng kaunawaan sa atin. Di ba? Yung sinasabi niya, be steadfast. Okay? It means, you are firm and fixed in the faith of the gospel of Christ. Firm and fixed.
Yung faith natin ay naka-fix, naka-angkla sa gospel, doon sa gospel na itinuro sa atin ng Biblia. Kaya yung isang pastor nag-share, sabi niya, yung mga Pilipino daw, at saka Korea, mayroong konting difference pagdating sa understanding about God. Kasi, na-share ng isang Korean pastor, sabi niya, before, I am the atheist, so we do not believe in God. Pero because of the evidence and because of God's creation, more evidence, naunawaan niya na may Diyos. Pero dati, hindi siya naniniwalang may Diyos. Sa mga Pilipino naman, may kaibahan. Lahat ng mga Pilipino, halos 80% naniniwalang may Diyos. Pero anong kulang? Alam niyo po yung kulang sa mga Pilipino ay knowledge to the Scripture. Alam niyo, pag tinanong mo, naniniwala ka sa Diyos? Oo. Anong verse sa Bible lang meron ka? Wala. Basta naniniwala lang ako. Kaya yung Scripture, sinasabi ni Paul, yung gospel na ibinigay ko sa inyo ay siya ring gospel na tinanggap ko mula sa Panginoon. At yung gospel na meron tayo, parehas lang. Walang pagkakaiba yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sinasabi niya dito, kung si Kristo ay muling binuhay, tayo rin ay muling bubuhayin. Kung tayo ay nagpapagal, tayo rin ay tatanggap ng reward in the future. Kung tayo ay nagsasacrifice, nagbibigay tayo ng higit sa ating kaya at gumagawa sa Panginoon, nakasulat sa Biblia. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na tayong lahat ay magsusulit at haharap sa Panginoon para magsulit. Kaya sinasabi dito ni Paul na tayo ay maging matatag, hindi nakikilos at laging sagana sa gawa ng Panginoon. Kaya doon po sa John chapter 14 verse 19, sinabi ni Jesus Christ, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Mabubuhay rin ho ba kayo in the future? Yes, 100%. Sapagkat dito sa chapter 15, ipinaliwanag ni Paul, sinabi niya rito yung mga witness. Pag binasa niyo po sa chapter 15, verse 1 hanggang yung mga witness. At that time, buhay pa sila nung sinabi ni Paul. Buhay pa sila. Sinabi ni Paul na ang Panginoon ay muling binuhay. Andito yung mga witness, buhay pa sila nung isinulat ito ni Paul. Siyempre, maraming witness dito, di ba? Na nakasulat. Yung sinabi niya, maging matatag. It means, from corruptible to incorruptible faith, our hope to the gospel will not be moved according to God's promise. Maging matatag. Dahil yung ating pananampalataya ay hindi galing sa tinatawag na religion, tradition, practices, yung ating pananampalataya ay galing sa kaalaman ng salita ng Diyos. Alam niyo, sinasabi dito ni Paul, kung sabi niya, si Jesus Christ ay nabuhay, tayo rin ay muling bubuhayin. Bakit sinabi ni Paul yon? Dahil nakita ng mga Kristiyano noong unang panahon na si Kristo ay muling nabuhay. Ito yung testify ni Paul. Kaya tayo rin, sinasabi ni Paul, kung tayo ay naging bahagi kay Kristo, muli din tayong bubuhayin. Kaya doon sa Colossians chapter 1 verse 23, kung kayo nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Sabi ni Pablo, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, be strong, sabi dito ni Pablo. Kasi, alam nyo, yung isang weak ay hindi pwedeng makasunod yung kapwa niya weak. Pwede ba sumunod yung isang weak sa katulad niyang mahina? So kung tayo ay matatag sa pananampalatayang ito, yung ating knowledge about the Scripture, yung understanding about God's forgiveness and God's love is very clear and deeper sa ating mind and heart,
Dito nakatusok yung ating pananampalataya. So, pwede kayong magamit ng Panginoon sa inyong mga mahal sa buhay. Siyempre, it takes time. Kasi meron transformation dapat, hindi ba? Hindi pwedeng born again na ako ngayon pero wala silang makita. Kung mahina yung pananampalataya, kaya yung problema ng mga Corinthians believer, kahit nagsasabing ligtas, namumuhay sila bilang mga parang hindi ligtas. Kung ganito po ang buhay nating mga Kristiyano, wala talagang tayong mahihila at walang maniniwala sa atin. I'm sorry to say, pero tinitignan talaga yung buhay natin ng mga relatives. Kahit ako, napakaingat ko simula sa aking family, simula ako nung naligtas, napakaingat ko sa kanila. Lalo sa aking mga magulang, kaya yung aking parents ay naligtas dito sa ebanghelyong ito. Makikita talaga nila yung bunga ng pananampalataya sa ebanghelyong ito. Merong result. May fruits of the Spirit, hindi ba? Kaya sinabi ni Paul, maging matatag, hindi nakikilos. Okay? Be not subject to change. Ibig sabihin, kung tayo ay umakap sa pananampalatayang ito, hindi na yan dapat mabago. Kasi yung pundasyon nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. In Colossians chapter 2 verse 7, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Sinabi niya dito, nakaugat at nakatayo sa Kanya. Kanino? Sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. The teaching of the gospel, the words of God. Kapag masagana po kayo sa salita ng Diyos, magiging malago po kayo. Kapag nagbabasa po kayo ng Biblia, nagme-memory verse po kayo, may meditation kayo sa Panginoon every day. Alam niyo, dalawang bagay yung pinakamahalaga na huwag nating kalimutan. Ako, yan yung tinandaan ko sa sarili ko. Prayer at saka word. Kasi yung prayer and word ay napakahalaga. Kasi minsan yung fellowship mahirap, lalo ngayong pandemic. Pero yung word and prayer, kahit saan tayo, kahit sa bahay, kahit saan tayo, napakahalaga. Dahil sinasabi dito, kung ganito yung gawain natin, yung pananampalataya natin ay nakaugat at nakatayo. Saan? Sa ibabaw ng salita ng Diyos. Okay? Kaya doon sa Colossians chapter 2 verse 8, sinabi ni Pablo, kayo mag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulayan ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Colossians chapter 2 verse 8, kayo mag-ingat. Kasi maraming mga matatamis magturo, magsalita. Alam niyo, yung mga non-born again pastor, matamis sila magturo. Laging pinangaral nila, blessings. Hindi nila sinasabi yung repentance, faith, sin, judgment. Laging sinasabi nila ay blessings, blessings. Kaya, alam nyo, yung maraming mga pastor na non-born again na maririnig nyo, mapakahusay nila magturo. Ang husay nila sa mga theology, husay nila sa filosofiya. Kaya maraming mga tao ang nabibihag nila kasi mahusay yung knowledge nila. Di ba? Pero saan papunta yung kaluluwa nila? Sinabi nga ni Jesus Christ sa chapter 15 o chapter 15 ng Matthew na yung mga taong nakikinig o naaakay, hindi sila nagiging anak ng Diyos, nagiging anak sila ng dyablo, makadalawang beses. Alam niyo, pag naturuan yung tao ng maling ebanghelyo, mas nagiging masama yung kalagayan niya kaysa dati. Kapag mali yung ebanghelyong natanggap. Pero pag yung ebanghelyong totoo ay natanggap natin, yung buhay natin ay nagtatransforms. Every day. Kasi yung kapangyarihan ng ebanghelyo ang bumabago sa ating isip at puso. Tinuturuan tayo every day. Di ba? Kaya bagamat hindi na bago bigla yung buhay, pero along the way, yung process, step by step, habang lumalago ay nagiging maayos, unti-unti ay nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. Yan yung ginagawa ng kapangyarihan ng ebanghelyo sa atin. Kaya sinasabi ni Paul, maging matatag kayo. Magpakatatag kayo. Kasi maraming mas magagandang salita na maaari niyong marinig. In Ephesians chapter 3, verse 17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig.
upang si Kristo ay manirahan saan? Sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po sa knowledge, sa ating mga puso. Dapat yung Espiritu ng Diyos o yung salita ng Diyos, hindi humapunta sa knowledge, sa brain, sa memory, mapunta sa ating heart. Dapat sa ating heart. Dahil pag napunta sa ating puso, may ginagawa ang Diyos. Di ba? Pero pag nasa memory lang, no? Mahusay lang mag-memory verse, memorize, pero wala yung buhay, hindi kasama. Pero pag sa puso napunta, lalabas yon sa ating personal na pamumuhay. Binabago ng Diyos. Kasi alam niyo po sa Biblia, nakasulat, ano ba ang pinakamasamang bahagi sa parte ng katawan ng tao? Puso. Nakasulat sa Mark chapter 7, di ba? Anong laman ng puso? Kaya kapag ang pusong ito ay tumanggap ng salita ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, nagbabago talaga yung buhay natin, hindi ba? Pero kung nandun pa rin yung dating buhay, mahirap maniwala yung mga taong nakapaligid sa atin. Kaya sinasabi ni Paul, tayo ay magpakatatag. At sinasabi niya, be immovable, hindi natitinag. Yung pananampalataya natin, kahit gaano kahirap daanan natin, hindi tayo matitinag. Mananatili tayong magtatapat at maglilingkod sa Diyos. Alam niyo, yung experience namin sa Catanduanes, yung super typhoon, this is the first time na kaming family ay dumaan sa ganito. Actually, nagkulong kami sa CR, kasama yung aso namin, anak na, 4 kami plus yung aso. Kasi grabe yung lakas ng hangin, nilipad yung mga pader, mga bakal na structure, winasak. Kaya that time, natanggal din yung harang ng bintana namin kasi yung, hindi ko napansin, mahina pala yung pagkatali ni Jeloid sa alambre. Pero yung jealousy, tinatamaan na ng mga malakas na hangin, kaya sabi ko, umalis na tayo. Basang-basa yung... Pero dahil yan ay first time experience namin, sa totoo, hindi nawala yung aking worry sa aking family. Kasi kasama yung mga... Pero, saglit lang yung dumating sa isip na, dito ba talaga tayo dinala ng Diyos? Kasi, iba yung nandun ka sa mismong pangyayari kaysa yung nakikita mo lang at naririnig mo, di ba? Pag tumingin ka, yung mga yero, mga kahoy, mga lumilipad yan, dumadaan sa'yo. Kaya yung pananampalataya namin, sabi ko, humingi kami sa Panginoon ng lakas. Yung mga bata, balik na kaya tayo. Hindi, mag-isip-isip muna tayo. Alam niyo, pagkatapos ng bagyo, kahit bisikleta, hindi makakadaan sa kalsada. Kahit tao. Kasi yung mga poste nakaharang lahat. Sa tataas ng tubig. Kaya yung be immovable, kung ang Diyos ay totoong nasa atin, mananatili. Di ba? Kaya nga, nung nahimasmasan, so salamat sa Panginoon. 2 yero lang yung tinanggal sa amin. Bubong. So, naisip ko kung paano ang Diyos ay nag-iingat sa mga anak niya. Na-experience namin yung provision tsaka yung protection ng Diyos while nagmi-ministry doon. Kasi alam niyo naman ang Catanduanes, paborito ng bagyo daanan, di ba? Every 5 years lang daw yon. Super typhoon. Naisip ko na yung pananampalataya natin ay minsan naapektuhan ng emotion, ng mga pangyayari, pero hindi siya totally nabubunot, hindi siya totally bumabagsak. Kaya sabi ni Paul, be immovable. Hindi nakikilos yung pananampalatayang ito. Kasi doon sa Matthew chapter 7 verse 24, merong binanggit si Jesus Christ, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salitang ito, at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. In Matthew chapter 7 verse 24-25, bumagsak ang ulan, dumating baha, umihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi yun bumagsak sapagat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. In Matthew chapter 7 verse 26. 2 tao na nagtayo ng pananampalataya sa magkaibang lugar. Yung isa ay sa ibabaw ng bato at yung isa ay sa ibabaw ng buhangin.
Kaya kung ating pananampalataya ay nakatusok lang sa mga religion, sarili nating kakayanan, kaalaman, nakasandig lang tayo sa ating sariling kakayanan, babagsak po yan pagdating ng bagyo. Pero kung ang ating pananampalataya ay nakatusok sa ibabaw ng Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ay na-experience natin kung paanong kumikilos, yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ay kumikilos sa atin, matibay po yung pananampalatayang ito. Alam niyo, ang Biblia, hindi lang po nagtuturo sa atin, ipinaparana sa atin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lang natin natanggap yung teaching, kundi naranasan natin kung ano yung sinasabi niya sa atin. Halimbawa, kung tayo ay dumadalangin sa Panginoon, kung minsan yung panalangin natin ay tinutugon ng Diyos at ipinaparana sa atin kung ano ang ating hinihingi. May experience ba kayong ganito? May experience kayo? So, yung Biblia hindi lang part ng teaching, kundi it is experience sometimes sa atin. Wow, we experience kung ano yung provision ng salita ng Diyos sa akin. Kaya sinasabi ni Paul, maging matatag. Why it is Paul said that maging matatag? In times of persecution, suffering, struggles, your faith has immovable. Dahil yung pananampalataya natin ay itinusok sa ibabaw ng Ebanghelyong ito. Kaya sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, subalit salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ano pong sinabi ni Paul? Dahil sabi niya, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 57, salamat sa Diyos, nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. In 2 Corinthians chapter 2 verse 14, subalit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo. Okay? Salamat sa Diyos. Tayo ay magtatagumpay. Okay? Bakit po yung pananampalataya natin ay immovable? Dahil yung pananampalataya natin ay hindi po nakabase sa emosyon. Alam niyo, pag emosyonal kayo, madali lang naapektuhan yung inyong pananampalataya, di ba? Eh, maraming mga Kristiyano, pag emosyonal, nalilimutan yung salita ng Diyos. Yung ating pananampalataya ay hindi po bahagi ng ating emosyon. It is a faith, it is the knowledge, it is the words of God. Kaya yung pananampalataya ay immovable. Ito ay nakaangkla doon sa Ebanghelyo na tinanggap natin na itinuro ng ating Panginoon. At dito sa 1 Corinthians chapter 15, binabanggit ni Paul, yan din yung Ebanghelyo na aking tinanggap. Yan din yung tinanggap po ninyong Ebanghelyo. Yan ho ba? Yung tinanggap niyong Ebanghelyo? Katulad ng sinasabi ni Paul? Dapat ito ay malinaw sa atin. Okay? Kaya sinasabi sa Hebrews chapter 6 verse 19, taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. Isang pag-asa na pumapasok sa loob ng sanktuaryo sa kabila ng tabing. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. In Hebrews chapter 6 verse 19. Yung angkla, anchor, siguro yung mga seaman dito, alam nila yung anchor, angkla, di ba? So, kahit na anong gawin mo, kung naka-angkla, ay mahirap, hindi yan mamumove. Kung yung pananampalataya natin ay nakaangkla sa Ebanghelyo, nandyan yung pag-asa po natin. Nandyan yung pangako ng Diyos, okay? Kaya, sinasabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Alam niyo po yung salitang mapalad sa ibang salita ay tinatawag na happy. Masaya ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Mapalad. Okay? Kaya, kung dito tayo nagtitiwala, mapalad ang tao na nagtitiwala. In verse 8, sapagat siya magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Itinusok sa ibabaw ng salita ng Diyos. Mapalad siya. Mapalad tayo. Yung salita ng Diyos ay natanggap natin. Mapalad kayo. Natanggap niyo yung totoong Ebanghelyo. Mapalad tayo. Ibinigay ito sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, sinabi ni Paul,
Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam nyo, sinabi rito, matibay ay nananatiling matatag. Na may tatak na ganito, kilala ng Panginoon ang mga sa Kanya. Kilala ng Panginoon yung sa Kanya. Kilala ng Diyos kung sino yung tunay na mga born again, kung sino yung Kanyang anak, hindi ba? Kasi napakahirap ma-identify ngayon yung totoong born again sa ating panahon. Kaya minsan, yung fellowship namin, encouragement ko sa mga Filipino pastor na nag-fellowship kami, sabi ko, hindi bali na lang kulang tayo sa kakayanan at kaalaman. Hindi baling hindi tayo ganon kahusay at karunong sa maraming bagay para manguna sa iglesia. Basta yung ating buhay Kristiyano, patotoo sa mga brothers and sisters ay hindi masisira at maayos. Kasi minsan, wala naman talagang kakayanan para maging pastor, kulang sa karunungan at kaalaman. Pero kahit ganon, yung buhay ng isang Kristiyano na maayos at nagiging halimbawa at patotoo sa mga brothers and sisters ay nagiging pagpapala na rin. Kaya, kahit hindi maraming kaalaman, basta yung buhay Kristiyano, malinaw sa ating puso yung position bilang anak ng Diyos, malinaw sa ating puso yung position ng brothers and sisters, kung ano ang dapat na klase ng pamumuhay, magiging pagpapala na rin tayo sa mga brothers and sisters. Yung sasabihin natin kahit hindi ganun kahusay at karami, mapapaniwalaan na nila kasi nakikita naman nila yung sa ating pamumuhay at testimony. Kaya napakahalaga yung sinasabi ng Biblia na tayo ay magsumikap sa gawain ng Diyos. And next, sabi dito, always abounding in the work of the Lord. Why Paul says, always abounding in the work of the Lord? Because someday, God will recompense our work. Recompense. Babayaran niya, ano man ang ating itinanim. Naniniwala ho ba kayo sa ganun? Ano man ang ating itinanim, ano man ang ating ipinagpagal, ipinagsakripisyo, tinalikuran, alang-alang sa Ebanghelyo, someday God will recompense us. Alam niyo, lagi kong iniisip yan, kahit kami ni Sister Lodi, kaya wala na kaming resistance, saan kami dalhin, okay lang. Then someday, haharap tayo sa Panginoon, and we will recompense and magsusulit, hindi ba? Kaya, kahit ako, naisip ko na, ano man ang kahirapan, paghihirap natin bilang mga anak ng Diyos, sacrifice, labor, love, anumang bagay ang ginagawa natin, binanggit dyan na, biblically, malinaw yung sinabi ng Panginoon na tayo ay kanyang babayaran. Nabasa niyo ba sa Biblia na gano'n? May reward? Yan sinabi doon sa John chapter 6 verse 27, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal. Para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanyang tatak. Huwag tayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira. Ibig sabihin, huwag natin paglaanan masyado ng maraming bagay, yung para lang sa katawan. Dapat meron din tayong sacrifice, pagsisikap para sa gawain ng Diyos, para sa spiritual na bagay. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong magsumikap sa mga bagay nito. Magsumikap kayo para sa Diyos. Para sa ating pananampalatayang ito. Alam nyo, yung paglago ng isang Kristiyano ay nangyayari kapag siya po ay nag-i-involve sa mga gawain sa church. Pag hindi po kayo involved sa gawain sa church, hindi po kayo lalago. At kung hindi rin po kayo mahilig magbasa ng Biblia at makinig, hindi rin po kayo ganong lalago. Kumbaga, yung pagkain ay mas maraming kinakain, mas lumalaki yung katawan. Pero yung salita ng Diyos, mas maraming pakikinig, involvement, lumalago din yung spiritual na katawan. Kaya sinasabi dito na ang pagsusumikap natin ay hindi lang para sa ating katawan. Para din sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sinabi doon, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Luwalhati. Hindi naman natin pwedeng sabihin na maluluwalhati ang Diyos kung hindi tayo nagsasakripisyo.
Ay hindi ho. Lahat ng bagay na pagsasacrifice natin, dito naluluwalhati ang Diyos. Tinatanggap ng Diyos yung salitang sacrifice at yung gawa ng mga Kristiyano. Yan ang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Kasi, kaya nga sa Biblia, sa Old Testament, marami kayong mababasa na sacrifice and offering. Sacrifice. Kasi yung salitang sacrifice, ay hindi po ito ibinigay ng walang kahirapan, pagdurusa, pagtitiis. Kaya ginawa din yan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi doon, dapat tayong maging masagana sa gawa ng Panginoon. Okay? Kaya maging sa Philippians chapter 4 verse 3, binanggit ni Paul yung mga brothers and sisters, o yung mga sister na naging bahagi. Sabi niya, oo, nakikiusap din ako sa iyo, tapat nakatuwang sa pasanin, na yung tulungan ng mga babaeng ito, sapagkat sila yung nagtagal na kasama ko sa Ebanghelyo, kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sabi ni Paul, tulungan mo yung mga babaeng ito, mga sister, na nagtagal din sa Ebanghelyo, kasama rin ni Clemente na brother, at ibang aking mga kamanggagawa, na yung pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Minsan may nakausap na ba kayo na nagsasabing, Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang totoong ligtas. Kung gano'n ang posisyon nila at kaisipan, imposibleng makapasok sa langit. Kasi sinabi ni Paul, may mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. It means, kilala ni Paul kung sino yung mga totoong born again at ligtas. Kilala ni Paul kung sino yung mga tunay na ligtas. Kaya sinabi niya, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya sinasabi, tulungan natin sila. Kaya sinasabi po doon na tayo ay dapat na maging masagana sa gawa ng Panginoon. Hindi dahil sa tinatawag na religious zealousness. Alam niyo po, yung paglilingkod sa Panginoon ay because of God's love. Dahil yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. Hindi natin kayang bayaran yung ginawa ng Panginoon. Hindi natin kayang tapatan. Pero kung maglilingkod tayo sa Panginoon, magsasakripisyo tayo para sa Kanya, magiging kaluwalhatian para sa Kanya, iyon yung kaya nating gawin. Bigyan ng luwalhati yung pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating gawa. Tama po? Kaya kung ang Kristiyano, yung kanyang mga gawa ay bad deeds o bad, yung nakikita ng tao, papaano na yung evangelism, papaano na yung ibang kaluluwa kung ganito ang pamumuhay ng mga nagsasabing ligtas, hindi ba? Kaya sinasabi dito ni Paul, maging masagana sa gawain ng Panginoon. Okay? Dahil sinasabi niya dyan na kung si Kristo ay muling binuhay, tayo rin ay muling bubuhayin. Tatanggap din tayo ng mga bagay na ipinangako ng Diyos. Kung tayo ay magpapatuloy sa gawain ito. Kaya, sinasabi po doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo mananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung si Kristo ay hindi na muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kung hindi ho binuhay ang Panginoong Hesus, yung pananampalataya natin ngayon ay wala na ring kabuluhan at walang silbi. Okay? Kaya sinabi sa verse 18, kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Okay? In verse 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. Kung hindi binuhay ang Panginoon, tayo ang pinakakawawa. Bakit po? Alam niyo, yung buhay ng Kristiyano ay puno ng kahirapan, sacrifice, obedience. Tapos kung walang matibay na batayan na si Kristo ay muling binuhay, sabi ni Paul, tayo yung wala ng pinakakawawa na tayo kung hindi nabuhay ang Panginoon. Pero dahil ang Panginoon ay muling binuhay, pinatotohanan ng mga naunang Kristiyano, tayo rin ay magiging kabahagi rito. Ano man ang ating ipinagpapagal, ano man ang ating ginagawa para sa Diyos, hindi po ito mawawala ng kaluhan. Kaya sinasabi, always abounding the work for the Lord. Okay? Dahil sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Maging mabuti o masama. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tayong lahat, alam niyo po yung salitang tayong lahat, included si Paul. Even si Paul magsusulit sa Panginoon. Sinabi niya tayo, included pati ako, including me. Sabi niya, kailangan upang tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya. Paano niya ginawa? Sabi rito, sa pamamagitan ng ano po? Katawan.
2 Corinthians chapter 5 verses. Sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kaya pagkatapos nating ma-born again, may katawan pa tayo. At ang katawang ito, dapat nating gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya yan ang sinabi ni Paul. Kailangan tayong humarap. Even si Paul, sinabi niya, ako rin ay tatayo sa harapan ng Diyos para magsulit. Hindi lang ikaw. In Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Yung sinasabi rito, yung bawat gawa natin ay haharap sa Diyos. Maging lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Okay? Yung sinabi po doon sa Romans chapter 14 verse 12. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbubigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kaya sinabi doon, always abounding in the work of the Lord. Dahil sabi doon, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Okay? Simulan ang paghukom sa sambayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyan ng maligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Na minsan iniisip ko, survivor tayo dahil sa tulong at biyaya ng Diyos na meron sa atin. Di ba? Every day, nakaharap sa atin yung maraming temptation. Every day. Maging sa mga pastor, every day, umaharap sila sa maraming temptation. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, and because of the words of God, we always protected by the words of God. Okay? Kaya kahit ako, sinasabi ko lagi, maging sa mga anak, ang kayamanan mo na lang ngayon ay yung testimony mo sa harapan ng mga brothers and sisters at family. Wala nang iba. Kasi yung words of God sa Panginoon naman, naging vessel tayo, naging vessel ka lang. Yan yung testimony at patotoo ng isang Kristiyano, ordinary na katulad ko, bilang isang naglilingkod. Mahalaga yung testimony, mahalaga yung buhay ng mga naligtas sa harapan ng mga naligtas din at hindi paligtas. Mahalaga ho ba yun? Kapag nawala yung reputasyon mo at integridad mo bilang Kristiyano, credibility mo, inahamak na yung pananampalataya mo, wala ka na, ano pang paggamit ng Diyos sa'yo? Paano na? Kaya, magiging instrumento tayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan yung gawain, yung ating pagpapagal kung nananatili tayong mananatili tayong nagsisikap na gumawa sa ibabaw ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. Hindi ba? Parang ganito. Pag nilagyan po kayo ng baso na dalawa sa harapan ninyo, isang marumi at isang malinis, o kaya kutsara, isang marumi at isang malinis, ano pong gagamitin nyo? Gagamitin nyo yung maruming kutsara? Siyempre hindi. Sa harapan ng Diyos, kung ang Christian life ay marumi, hindi niya tayo gagamitin talaga, di ba? Dahil sinabi ron, kilala ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Alam niyo, kahit wala tayo sa harapan ng mga pastor, wala tayo sa harapan ng mga brothers and sisters, meron naman dalawang mata nakatingin sa atin. Tama po? Minsan lagi kong iniisip yan, kahit wala tayo, kahit kasi yung mga missionary sila ang mentor. Minsan nasasabi, kahit po hindi niyo ako bantayan, kasi yung Diyos binabantayan talaga ako. May takot ako sa Diyos di ba? Gagawin mo na yung kaya. Kahit hindi. Kasi siyempre, pag malayo sila, halimbawa si Pastor Cheno nag-mentor sa, malayo siya, nandun siya sa Tanawan, ako nandun sa Cavite. Paano niya ako makikita everyday? Paano niya malalaman yung ginagawa ko? Kaya sabi ko, kahit hindi mo ako bantayan, Pastor, may Diyos na nagbabantay naman. Pwede ho ba yung ganon? Pwede po? Kasi mga pastor, may mga, minsan nagtatago sila di ba? Akala nila hindi sila nakikita ng Diyos. Kahit ako, ano man ang ginagawa everyday, maging mga ordinaryong Kristiyano, nakatingin naman ang Panginoon sa atin everyday, nakasulat naman sa Biblia. Kayo rin ganon, di ba? Nakatingin din ang Diyos sa inyo, di ba? Ako lang ba? Ako lang ba binabantayan ng Panginoon? Kayo hindi? Si pastor lang yan. Hindi ho. Lahat tayo. Hindi ho. Kung masagana tayo sa gawain ng Panginoon, so, sinasabi ni Paul, always abounding in the work of the Lord. Huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa gayong handog. Okay?
In Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat anumang iasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Ano man yung ating pagpapagal? Don't worry, kung kayo po ay nagsasacrifice, kung kayo po ay nahihirapan, sabi doon sa Romans chapter 8 verse 18, ituturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. In Romans chapter 8 verse 18, sabi ni Paul, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Kung tayo man ay nagtitiis, kung tayo man ay nagsasakripisyo, hindi natin pwedeng ihambing sa kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos sa atin. Sinabi po ni Paul, hindi pwedeng ihambing yung ating pagtitiis sa maibibigay na kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Bakit? Mas higit yun kaysa ginawa natin. Mas higit yung ginawa ng Panginoon sa atin kaysa ginawa natin para sa Diyos. Di ba? Konti lang yung ginawa natin, di ba? Kaya, bilang panghuli, babasahin ko po yung key verse na pinag-aralan natin ngayon sa verse 58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Always abounding in the work of the Lord. Because you know, your labor is not in vain. Kaya po, kung malinaw sa atin yung purpose, bakit tayo nagsasakripisyo at gumagawa sa Panginoon, alam natin, hindi po iyan mawawalan ng kabuluhan in the future. Pagharap ko sa Diyos, hindi mawawalan ng kabuluhan. Kung kayo man ay, kung minsan pinipersecute, sinasabihan ng hindi magaganda dahil sa pag-evangelize, pag-iimbita, dahil sa pinanindigan ninyo yung pananampalataya ninyo, huwag po kayong mag-alala. Hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Mas mabuti nang tayo ay tumatanggap ng paghamak sa iba dahil sa paninindigan natin sa katotohanan na sa pananampalatayang ito kaysa hinahamak tayo dahil sa ating mga kamalian at kasalanang ginagawa. Kaya sana i-memorize nyo rin itong verse na ito. No, sabi dito, ulitin ko, mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila, salamat sa iyong lakas, salamat sa ibinibigay niyo po sa amin upang makagawa sa ilalim ng inyong kalooban at maging bahagi sa iglesia, lalo na po dito sa Santa Rosa. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Di Sangroc, sa kanyang may bahay, sa kanyang buong sambahayan, sa mga misyonary na nagpapagal dito po sa Pilipinas upang ibahagi ang Ebanghelyo, maging sa mga Pilipino na nagpapagal, Panginoon, maging dito sa Santa Rosa Church, sa mga brothers and sisters na patuloy na nagpapagal, bigyan niyo po sila ng matatag na pananampalataya. At bigyan niyo po sila ng karunungan, katapangan, Panginoon, upang ang Ebanghelyo ay maipakalat sa lugar na ito. Bigyan niyo po kami ng puso na nagnanais sumunod, gumawa, Panginoon, na mas higit pa sa loob ng iglesia. Salamat po, purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much.